Hallelujah! Good morning po sa inyong lahat, mga kamanggagawa sa gawain ng Panginoon. Ngayon po, pupunta po tayo sa ating pong text. Verse 1, sabi po ni Apostol Pablo, dito po sa verse 1 sa Romans, chapter 12, sabi niya, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Si Apostol Pablo, the Apostle Paul, is beseeching to his brethren in Rome, or even for us today, sa lahat po ng mga nananampalataya kay Kristo Jesus na ating pong Panginoon. Sabi niya, therefore, brethren, yung mercies ng God na i-present po natin yung ating pong sarili, that we will present our bodies a living sacrifice, buhay na sakripisyo daw, hindi po patay na sacrifice sa Panginoon. Kinakailangan tayo po na bilang isang tinawag ng Panginoon, tayo po na sinasabi po natin na Christians. Christian is a follower and believer of our Lord Jesus Christ. If you are a Christian, I'm not talking about the religion. I'm talking the relationship right now through our Lord Jesus Christ. Sabi niya, that you present your bodies a living sacrifice. Number 1, holy. Number 2, acceptable unto God. Yun po yung sabi ng Apostol Pablo, that we present as living sacrifice, banal, na kaaya-aya sa Diyos. Ano po yung banal? Holy. We must present our bodies na kaaya-aya sa Diyos. Holy, sabi ng salita ng Diyos. Kinakailangan tayo po ay gumawa ng mga bagay-bagay na nakakalugod, na banal sa harapan ng Diyos, na bilang isang reasonable service na ating pong paglilingkod sa Kanya, na katanggap-tanggap sa Diyos. So alam na po natin yung katanggap-tanggap, yung mga mabubuti, ayun po yung mga katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya kung tayo po ay nakakarinig ngayon sa mensaheng ito, sabi ng Panginoon, that you present your bodies. Ano po yung bodies? This is yung bodies ay hindi lamang bodies, sabi your bodies. So every part of our bodies we must present a living sacrifice, buhay sa Diyos, which is our reasonable service to God. So yung service, yung po yung ang paglilingkod po natin sa Diyos, ibigay natin yung ating sarili. Halimbawa po, kung ikaw ay isang tinawag ng Diyos na lingkod niya, na magpahayag ng salita niya, kinakailangan ipahayag mo, igawin mo yung ang pagkatawag po natin sa Diyos, na kaaya-aya po tayo sa Diyos. Huwag po natin gawin ang mga bagay na banal sa harapan ng Diyos, na ginagawa po natin na hindi banal. Ang banal ay banal. Yung hindi banal ay huwag po natin gawin, dahil sabi ng salita ng Diyos, that we present our bodies a living sacrifice, buhay na patotoo, na kalugod-lugod sa Diyos, banal. Number 2 po, sabi po rito number 2, and be not conformed to this world. Ano po yung conform? Huwag po tayong makipamatok, sabi sa Tagalog, huwag po tayong makigaya o makiayon sa agos, conform to this world. Yung agos ng mundo, yung agos ng mga gawain na makamundo, huwag daw tayong maki-conform o huwag po tayong makiayon. But, this is now the sabi ng Apostol Paulo, but you be transformed, that be transformed, might transform daw po tayo. Yung mapalitan na may pagbabagong isip, but be ye transformed by the renewing of your
mind. So, kinakailangan, sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoon dito na kinakailangan mapalitan po natin ang ating pag-iisip. The old mind must be renewed in the new mind. Kinakailangan mapalitan po natin yung mga isipan po natin na mga isipan na mga corrupt, yung mga isipan na hindi kaaya-ayon sa Diyos. So, ito po yung gusto ng Panginoon na we must renew. Alam ba natin na hindi po tayo makakagawa ng bagay na bago sa ating buhay hanggat hindi nare-renew ang ating pong mind. Because everything that we do in our life, it comes from the mind. Nagmumula muna sa ating isipan. You cannot do anything in your life unless it comes from your mind. So, we must renew our mind, our thinking, our thoughts. Yun po yung ibig sabihin na yung sa repentance. If you had to repent what you have done, na old things, it all becomes new. Yun po yung repentance. 180 degrees na turn. Yun po yung sinasabi na renewing of our mind. Kinakailangan mabago lahat ang mga bagay-bagay na hindi acceptable sa Diyos. Naunawaan ba natin, mga kaibigan, mga kapatid? And sabi, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Para po daw po natin ma-prove yung mga bagay-bagay na katanggap-tanggap na perfect will. Ano po yung perfect will of God? We must know the perfect will of God. We cannot do what is the perfect will of God if our mind is not renewed. You can only do what is the perfect will of God if your mind is renewed. Kasi manggagaling lahat yan sa isipan. Your thoughts, your minds, and your heart must be totally be renewed and transformed. Sabi ko, ma-transform. So yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Kung gusto po natin maialay ang ating buhay na katanggap-tanggap, kaaya-aya sa Diyos, we must renew our mind, transform totally. Hallelujah. And maraming salamat dahil itong verse na ito ay nagbigay din sa akin ng new thoughts, new minds, and new perception in life as a Christian. At nung binabasa ko ang Book of Romans, the Book of Romans, I read the for therefore. Alam po yung therefore, yung salitang therefore is a conclusion. Pag sinabi kong therefore, you have to conclude what you have observed, what you have experiment. Kung ano po yung na-experiment mo, ano po yung napag-aralan mo, at na-conclude mo, a conclusion, then you said therefore. Kaya sa the for therefore in the Book of Romans ay matatagpuan po natin doon sa Romans chapter 8 verse 1. Sabi, therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after walk in the Spirit. So number one po na therefore now there is no condemnation. And number two, in Romans 5 verse 1, nasabi din, therefore being justified by faith. So therefore of justification, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So na second therefore is therefore of justification. Pangatlo po, in Romans 3:20, therefore by the deeds of the law. So you are delivered from the law, and you are transformed in the deeds of the grace. Yun po yung Romans 3:20. So therefore by the deeds of the law. Yun po. And in Romans 12:1, ito na po yung sinasabi dito na therefore of dedication. Yun po yung sinasabi natin ngayon na ialay po natin
ang ating sarili sa Diyos, buhay at kaaya-aya banal, yun po yung therefore of dedication. That is the basis of for true other relationship. That if you have a relationship to God, you must offer your life. Kagaya ang kinanta natin kanina, I offer up my life to you, Lord. Hallelujah. All that is within me, I give you praise. All that I have adore. All that I have, I adore you. I-adore po natin. Christian dedication involves 3 steps. Paano po natin ma-dedicate ang ating sarili? Meron pong 3 steps para po natin ma-dedicate ang ating sarili. Doon din po sa text po natin. You give your body. Napaka-importante po yung ating katawan. Your body, why God needs our bodies. Why God chose us to preach the gospel, to go and preach in every creature. Bakit po? Bakit hindi kinayanan ni Lord noon? At bakit hindi? If God is a sovereign, why na hindi siya na lamang ang mag-preach? Bakit kinakailangan pa niya ang tao? Kinakailangan pa niya kami, mga manggagawa. Why? God needs our bodies. As ito po, we use our body for sinful pleasure. Nagagawa na din natin ang ating sarili sa mga sinful pleasure, purposes. But now that we belong to Him, we want to use for His glory. Tayo po noon, nagagawa po natin ang ating sarili for our own pleasure, sinful pleasure. But now, we belong to Him. He wants us to use us for His glory. Yun po para ang sa gloria ng Panginoon. And then, the Christian's body is God's temple. Sa 1 Corinthians 6:19, don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? So, God wants our body to be His temple, the Holy Spirit. The Holy Spirit wants our body to dwell in this body. Dahil ang banal na espiritu hindi po pwedeng mag-dwell sa man-made. Nang ginawa ng kamay, hindi po doon makakadwell, makapagmamanifest ang